attention. Mas matinding intriga, 4-in-1. 4 na kilalang female celebrities, 4 na magkakaibang love stories. Ang maganda dito, may nakakakilig, may nakakaantig, may nakakakilig, may nakakaantig, at meron ding mga lihim na mabubunyag. Ganon? Talaga? Interesting yan. Interesting Maganda yung assignment mo, Pia. Diba? Alam mo, Tungkol sa init pa rin to, init ng pagmamahal. Ang pagkakaintindi ko dyan, 4 na babae, isang lalaki. Hindi. 4-and-1 naman yun eh. 4-in-1. Ikaw talaga. pinag-uusapan naman natin sarili mo eh. Panoorin nyo na lang to. 4 na storya ng babaeng nagmamahal. Bawat kwento, tutukan mo. Una, disente at edukada, pinapanta siya ng marami. Minsan ang nasaktan dahil sa pag-ibig pero ngayon, aaminin niyang siya'y nagmamahal muli. Pangalawa, bulgar kung makipaglampungan sa kanyang boyfriend. Kung ikaw man ang nasa lugar niya, mapipigilan mo bang hindi ipakita ang iyong pag-ibig na nag-aalab? Pangatlo, naiipit sa 2 lalaking mahal niya. Sino nga ba sa dalawa ang mas matimbang sa kanya at sino ang dapat palayain na niya? Pang-apat, binuntis, ninakawan at iniwan ng lalaking minahal niya ng sukdulan hanggang kailan siya magtitiis kapalit ng pag-ibig. 4 na babaeng gagawin ng lahat alang-alang sa tibok ng dibdib. Sino-sino sila? Mamaya, makikilala mo na. Napaka-interesting naman nun, Matinding Pia. guessing game na naman Magbigat ito. yung story na yun. Lalo na yung panghuli. At puro blind item, napansin mo. Puro blind item. Sa iba nangyari na yung ganong klaseng storya. Alin doon? Kung sa 4 na babae. Hindi pa naman. Hindi ba? Hindi pa naman, Goms. Sa'yo. Yung Huwag ka na sumagot. Tapos na episode din sa buhay mo. Ano to, laglag? Well, that's good. Laglag na ba tayo? Ito na mga kaibigan ko ang storya ko. Ito, ka na kasi. ang mahirap sa pawan. Oh. Kahit anong bagong issue, alam niyo ba ang pinakahuli sa balita kay Ate Guy sa Amerika? Ano? Yung tungkol sa pagkakaroon niya ng kaso. Dahil nga, di ba, nahuli ng sabu daw. Ito mamaya, pagkaabangan nyo. Yan. Update to, update. Ni Nora Honor, saan nga ba patungo? Matapos mahulihan di umano ng 8 gramo ng shabu at magpiyansa ng mahigit ₱250,000, ang superstar ay kasalukuyang naghihintay ng kanyang arraignment na gaganapin sa April 21. Kung ikaw ang nagpalaki kay Ate Guy, anong pighati ang idudulot ng kasong ito sa'yo? Kung ikaw ang kadugo niya, makakayanan mo ba na damayan siya? Ang mga pinakahuling balita tungkol sa kalagayan ni Nora Honor, tutukan nyo mamaya. Yun. Kitang-kita nyo, siksik na siksik tayo sa laman, ano? Pero ito naman ang aking kwento, syempre hindi rin pahuhuli. Raymart Santiago at Claudine Barreto, handa na para sa kanilang kasal. Kagabi po ay nagbigay ng salo-salo sina Raymart at Claudine para sa kanilang mga pamilya at yung wedding entourage niya. At kung paano nila inumpisa ng preparasyon para sa kanilang maggarbong kasal. Wow. Ito po, alamin natin. Watch it. Raymart Santiago at Claudine Barreto, handang-handa na sa nalalapit nilang pagpapakasal. Kagabi isang salo-salong hinihanda ni Raymart at Claudine para sa mga napiling miyembro ng kanilang entourage. Kitang-kita sa dalawa ang saya sa paghahanda, kaugnay na pag-iisang dibdib nila sa January 5, 2006. Thank you so much. We're so excited about tonight. Ano ba ito, Bali? Entourage party, ibig sabihin lahat ng mga mag-walk down the aisle hanggang sa junior bridesmaids at saka hanggang sa flower girl. Masaya, masaya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sobrang tuwa ako ngayon na araw na to. Matagal na preparasyon. The original plan is 2005. July. Yung July 2005. Pero ikakasal yung sister niya from Boston. So, minove namin ng January yung wedding, 2006. Afternoon wedding, we're not, for sure, yeah, it's gonna be outdoors. Actually, our motive is spring. Depende kasi kasi hindi pa kami naka-decide dati kung saan yung wedding. Meron Tagaytay, may Baguio, may Subic. Depende kasi sa lugar eh. Ganun yung itsura, di ba? Wala pa kayo decision? Meron na kaming naisip. At sasabihin namin kung final na.
Usap-usapan rin sa loob at labas ng showbiz ang malaking halagang inilaan ng dalawa para sa kasal. Wala, hindi totoo yung kumakalat na 25 million. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Pero as of now, we really don't know kasi malalaman na lang namin yun pag may venue na or pag on the day itself. Abangan na lang namin yung bill. Hindi ko alam kung saan ang galing yung 25 million. Oo nga. Paano mangungutang pa ako sa bangko para sa wedding? Tanong rin ng lahat, saan nila balak mag-honeymoon? Siklo din ng tatanungin mo dyan kung saan. Kasi January, medyo malamig pa. Kung bandang Europe, malamig. Oo, malamig pa So, naman. isipin muna namin. May naisip So, na ako. bali dalawa. Ano? Amampulo muna. Amanpulo muna. Tapos, Europe. Malalapit nila kamag-anak, sabik na rin inaabangan ang kasalang magaganap. Ay, excited na kami. Malapit na finally yung wedding. We're very excited that it's finally happening. Tsaka eksakto lang yung pati yung age nilang dalawa. Talagang pinagtapat ng panahon. Tutuwa kami. Ang feeling ko si Raymart and Claudine, they both grew emotionally na together at saka emotionally, physically, morally at saka ngayon nga spiritually they're growing together. So happy kami. Siyempre masaya na rin kami dahil si Claudine man parang part of the family na yun. Every time nakakasama siya namin pag lumalabas kami. Tapos nakita rin naman namin ang pagbabago ni Raymart na parang mas nasa bahay na lang, yung ganon. So, tapos maasikaso sa bahay. Saka nakita rin naman namin attention na binibigay ni Claudine. At mula sa mga nagmamahal sa kanilang dalawa, ang pahabol na paalala. To make their marriage work, the wife should be submissive to the husband and the husband should treat the wife very well. And for the husband? Well, ang sa akin lang, yung respect sa isa't isa, laging dapat sa buong buhay nila, laging nandun. At lagi kayong magmamahalan, lagi kayong magtutulungan at sana magkaroon kayo ng maraming anak. Sina Raymart at Claudine, dalawang pusong nagmamahalan. Di natinag na mga intriga at hanggang sa huli, pinatunayang pag-ibig ang pinakamatimbang sa lahat. Mga kapuso, abangan niyo ibang mga detalye tungkol sa Raymart Claudine wedding sa 24 oras bukas. In the meantime, ito po mga dapat niyong abangan sa pagbabalik ng S-Files. Nabansagang pinaka-sexing Darna. Pati boto ng mga tao sa FHM Sexiest, tinakot din. Susunod na! Attention. Angel Locsin, tinagurian ng pinaka-sexing Darna at ngayon sexiest woman pa rin sa FHM Philippines. Sa pagganap ni Angel sa pinag-aagawang papel na superheroine na si Darna, sa lahat umano na naging Darna, siya ang masasabing pinaka-sexy. Huwag naman. Salamat kung tingin niyo pong gano'n. Pero siyempre kailangan ko pa rin mag-workout kasi hindi yung itsura sa comics eh. Patunay pa raw dito ang isinasagawang botohan ng mga mababasa ng FHM Philippines na naging resulta si Angel na di manoy siyang nangunguna. Sabi nga, pero ako kasi medyo hindi pa ako makapaniwala ngayon. Hanggat siguro hindi ko pa nakikita na nandun yung pangalan ko. So lang nahiya ako. Nahiya talaga ako. Pero syempre nagpapasalamat din ako. Syempre effort sila na bumoto eh. Pero thank you sa mga bumoto. Takbo ng karir ni Angel ngayon, marami nagtatanong kung may plano ba siyang magpa-sexy. Ayoko magsalita ng tapos baka kasi kainin ko yung sinabi ko eh. Pero sa ngayon kasi, sa ngayon ang pinaka-sexy na suot ko, ito yung sa Darna. Gustuhan naman nila. Unang araw pa lang ng paglipad ng pantaseryang Darna, humataw na to sa ratings at nagtala ng pinakamataas para sa isang pilot episode. At nagtuloy-tuloy na ang pamamayapag na ito ng Darna buong linggo. Kaya naman lubos ang siya ng lahat ng bumubuo ng Darna. Lalong-lalo na ang bida, itong si Angel Locsin.
una, masayang-masaya kami. Masayang-masayang lahat ng bumubuo ng Darna. Kasi ako, pag pinagdasal ko lang yun, yung pilot, sabi ko lang, Lord, bigyan niyo po kami ng 35 na rating. Please. Ang bait ni Lord, binigyan niya kagad 47 point something. Parang, ang galing lang talaga. Galing lang talaga. So, nagpapasalamat lang talaga kami. And sobrang siya namin. Sulit lahat ng pagod, hirap, puyat. Kaya, yun, very thankful din kami. Ano nga ba ang meron sa Darna at tinatangkilit agad ito ng mga manunood na Pinoy? Ito lang siguro yung masasagot ko dyan. Sino ba namang hindi nakakakilala kay Darna? Diba? Classic na eh. 55 years na, kasama na siya sa buhay nating lahat. Binisita ni Angel kasamang ilang bida at kontrabida ng Darna ang Cebu at mainit na ginawang pagtatangkilik ng mga Cebuano sa kanila. Lahat na kami ang Jeremy Marquez, si Alessandro De Rossi, Dennis Trillo, Mando Ramos, tapos ako po. Kami pong 5 bumisita dito sa Cebu para magpasalamat sa mga tao. Dahil syempre kung hindi naman dahil sa kanya, hindi natin makukuha ng ganun kataas. Papasalamat po ako sa mga sumuporta sa akin sa Mulawi na hanggang ngayon sumusuporta pa rin sa akin. Sana hindi po kayo magsawa at subaybay niyo po lagi ang Darna. Para po sa inyo to, kaya naghihirap kami ng ganito, pinaghirapan namin mabuti para ma-please kayo. Sana po magustuhan niyo po itong Darna. Congratulations sa staff, sa crew at sa cast ng Darna. We'd like to thank Ms. Angie Castrense, executive producer of Darna, at si Jeremy Marquez para sa interview doon kay Angel Locsin. Patuloy pa rin po ang paglipad ni Darna pagkatapos ng extra challenge simula bukas. Okay, kung kamag-anak ka ni Ate Guy, ito ang tanong, susuportahan niyo ba siya o tatalikuran? Panoorin niyo po ito. Yung kinakaharap ni Nora Honor sa Amerika, ano na nga ba ang kahantungan? Matapos mahulihan di umano ng 8 gramo ng shabu at makapagpiyansa ng mahigit ₱250,000, haharap naman siya sa arraignment na itinakda sa April 21. Ayon sa pinakahuling balita mula sa abogado niyang si Attorney Claire Espina, she's still in Northern California. She is doing well. Nag-umpisa nga siyang nag-e-ensayo, nag-exercise siya, nagja-jogging siya, tsaka nagluluto siya. She's enjoying some domestic chores and she's enjoying herself. I think she remains unencumbered from any restrictions. So she is free to go about her business. And she's going about her business. And yung concerts niya are all lined up here in the West Coast and also in the East Coast. So wala pa kasi namang talagang developments or anything eh. It's the same until I suppose after yung arraignment niya with regard the case, no? Pero she's doing okay. ang correspondent naman ng USA Balita sa Los Angeles na si Oliver Carnay, may karagdagang update na binahagi tungkol sa superstar. As of now, ang pagkaalam ko, itutuloy niya yung mga shows niya na natanguan din dito. But I think yung mga shows na yun is after arraignment na rin eh. Like, merong May 2 siya sa Vegas yata, tapos May 6 dito sa may Alex Theater. Yun yung kasama yata siya doon ng Aldeguer Sisters. But Si Nora Honor nasa maayos namang kalagayan. Ang mga kamag-anak niya dito sa Pilipinas hindi maiwasang patuloy na mag-alala. Unang-una, nagulat lahat kami, no? And then, unang-unang talagang bother dyan yung mother ko, si Mama Ibelen, kasi siya talaga yung affected doon sa balita. Kasi naman, syempre, kumbaga parang talagang tinuring na niya na talagang anak si Ate Guy. Parang inalagaan din kasi ng mother ko si Ate Guy, kaya talagang very close sila lalo na nung araw. So, nung mabalitaan niya yan, basta nakita na lang namin sa isang tabi, ayan, iyak ng iyak hanggang sa, sabi ko, akala ko kung bakit siya umiiyak. Yung pala, pagka na-mention yung tungkol kay Ate Guy, yun. Si Mama Ibelen ang tiyahin ng superstar at tumayong pangalawang ina niya, ay hindi mapigilan ng sarili na isiwalat ang nadarama. Hindi ko pa siya nakakausap, kaya wala na kaming communication. Pero kahit na ganun, na walang communication, nandiyan pa rin ang concern ko sa kanya. Yan ang sinasabi na blood is thicker than water. Nandoon ang pagmamahal ko sa kanya. Kahit ano pa siyang ang nangyari sa kanya, concern ako, sakit sa kalooban ko.
Dahil kundi nga sa akin, siguro, di siya magkaganon. Ako nagdala sa kanya sa tawag ng tanghalan, sa mga amateur singing contest, sa Darigol Jamboree. Kaya, siguro, naisisi ko rin sarili ko, pero hindi naman siguro ganon. Talagang kanyang kapalaran. Yan ay kalooban sa kanya ng Diyos. Ang kanyang lungkot at pangungulila, nadagdagan pa ng mabalitaan ni Mamay Belen ang nangyari kay Nora sa Amerika. Mabalitaan ko ng ganun nga. Parang hindi ako makapaniwala dahil matanda na ako siya, alam na niyang masama at mabuti. Bakit nahulihan pa siya sa airport pa daw? Na alam naman niya, pag nandiyan sa airport, ini-extra yung mga gamit na yon. Talagang matukuha na kung talagang mayroon laman. Pinagtatanggol ko. Pero sa aking palagay lang, hindi naman siguro gagawin ni Nora na maglagay siya ng shabu-shabu doon. Dahil matanda na siya. Alam na niya yun. Kaya hindi ako naniniwala. Mabalitaan man ako ang gano'n. Pero binabaliwala ako. Dahil nandoon pa rin ang pagkuhan ko sa kanya. Pagmamahal ko sa kanya. Kahit kumasiyang masama o ano man, parang pinagtatakpan ko pa rin. Dahil mahal ko siya eh. Mahal ko siya. Kahit ako kinalimutan na niya. Mahal ko pa rin siya. Dalawang taong magkaibang-magkaiba, paano kaya kapag biglang naging magkasangga? Riot kaya maging eksena? Subukan kaya natin. Sa kauna-unang pagkakataon, ngayon palang mangyayari ang pinaka-credible na entertainment journalist ng bansa at ang international beauty titleist ng reyna ng quotable quotes. Magsasanib puwersa, Ricky at Melanie, tambalang heavy! Mga kapuso, kasama po natin ngayon ang dalawang host na sa pinakabagong showbiz talk show na abangan ninyo. Ang batikan at pinaka-credible na entertainment journalist ng Philippine Star. Walang iba kundi si Mr. Ricky Lo. Hi, Ricky. Okay. And hello, At syempre, kasama rin natin ang reyna ng quotable quotes na ang aking kapatid, Miss Melanie Marquez. Of course. Good afternoon ho sa inyong lahat. Good afternoon, Richard. Ang aking gwapong kapatid. Totoo yan. Of course, my partner. Hello, Melanie. Diba? Ang gagawin natin, tatanungin natin sila, ano ba yung pwede nilang gawin na mga comments sa mga issues na ibibigay natin sa kanila. At ito maganda. Ano ba? Sasagutin ng Tagalog ni Kuya Ricky. Okay. At sasagutin sa English ni Ate Melanie. Wow, anytime, anytime. Yan. Very good in English. Dahil sa dami ng foreigners na nanonood sa atin, kailangan meron konti. Go! Melanie, nahanap kita ng binibining Pilipinas, ha? I know. Oo, wala. Hindi ka they were dumating trying na. to make intrigues against us. Oo nga. Between us. Whatever. May feud ba kayong dalawa? Hindi. Ano? May feud ba kayong dalawa? Hindi, wala. Love ko yan, no? Chine-chapter lang niya ako. Oo. Ricky, ito na. Ito yung issue. Anong pwede mo i-comment dun sa issue about Nora Honor na hulihan daw ng shabu doon sa International Airport ng LA? Kung totoo man yun, dapat mag-ingat-ingat si Nora next time, sunod sa susunod, at wag siyang i-check in niya lahat ng kanyang bagahe. Melanie. Ako, wag natin husgahin. Hindi, kailangan English to. Oh, okay. Well, let's not judge her. Let's give her the benefit of the doubt. This is not a book. She's not a book. Okay. She's not a book, so don't judge her. Issue number 2. Okay, issue number 2. Ricky, ano masasabi mo na hindi raw kasama sa entourage ng kasal si Gretchen Barreto dun sa kasal ni Claudine at Raymart? Dapat bago ikasal si si Claudine saka si Raymart, magkaayos na yung pamilya para kasi yung kasal ay affair ng pamilya. Yeah. So dapat lahat ng miyembro ng pamilya nandoon. Ano ba yun, Melanie? Yeah, that's really right. And besides, if they will invite Gretchen, it will add beauty. Oo nga, di ba? Yeah, perfect. Perfect. Sir. I'll give her 10 for that. Yun. Ito. Si Mahal ikakasal sa August sa Lipa sa Batangas. At si Mayor Virao ang mag-officiate. Nung kasal nila? Oo, nang kasal nila. Hindi kaya disqualify. Hindi kaya matanggal sa trabaho si Ate V sa gagawin niyang ito? Melanie? I would like to know who is the lucky guy. Yun. Sino yun? Baka ikaw.
Okay, ang next natin, before anything else, i-congratulate natin si Don Zulueta dahil buntis na siya. Oo nga pala. Oo, congratulations to Don. After 7 years. Oh. After 7 years. Gosh, di ba there's music playing between you guys before? Kaya nga ang tanong dyan ano masasabi mo, Ricky, sa pagkabuntis ni Don? Yes, Ricky o Richard? Ay. Richard. Hindi pala Ricky. Sorry, Richard. Richard, ikaw daw. Hindi ako. I'm very happy for Richard mo ako. I'm very happy for Don. Paano kasi after 7 years, ngayon lang nabuntis si Don, di ba? Oo nga. Ikaw, Ricky, what can you comment on that? Binabato ko si Don at yung honeymoon nila, in quotation marks, doon sa New York, sila ni Anton, ay nagbunga na rin. And Melanie? Of course, congratulations. Many beautiful children. Go ahead. Spread the world. Whatever. Perfect. Well, Ricky, Joey. Would you like to invite them for your new show? Huwag po ninyo imimiss because we are guaranteeing you're going to enjoy. At marami kayong malalaman na hindi pa ninyo nalalaman kay Miss Susan Roses at saka kay Mother Lily. Please, watch ang show namin na Showbiz Strip! Tsaka Melanie, bawat episode, may redeeming social value at mayroong yung human side ng mga artista. Hindi ito yung nangahalukay ng mga skeletons. Ibang klase ito. More on the positive side of showbiz. At saka hindi kami negatibo rito. More the good and the positive. And we're not the negative type here. Okay, perfect. Yeah. Thank you so much, Ricky. Thank you. Melanie, thank you so much. Maraming salamat, Richard. Maraming salamat ang gwapo kong kapatid. Thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat. Jolo Revilla, naho-homesick na nga ba? 2 taon na ilalagi ni Jolo sa Amerika para sa pag-aaral niya. Pero ilang linggo pa rin siyang nawawala. Nangunguli na raw siya sa kanyang anak. Makatagal kaya si Jolo nawala sa piling ni Grace at Leon. Kasi syempre, mahirap mawala yung isang ama sa kanyang anak. Ako, nalulungkot ako syempre minsan paggabi. Naalala mo, ni Grace, nag-ausap naman kami. Syempre, nalulungkot, pero okay naman daw siya. Kailangan makapag-adjust. Kasi kung hindi ako maka-adjust, ay naku, kawawa naman ako. Syempre, parang gusto ko bumalik sa Pilipinas pagka ganon. Claudia Coronel, graduate na. Noong Lunes, April 4, nagmarcha si Claudia para tanggapin ang diplomang pinaghirapan niya ng 4 na taon. Ano nga ba ang pakiramdam ni Claudia ngayong tapos na siya ng computer science? Masaya po ako kasi inahandog ko to sa mga taong totoong nagmahal sa akin. Yung sa gitna ng nung nag-aaral ako, yung mga totoong kaibigan ko na totoong nagmahal sa akin. Sa magulang ko, sa pamilya ko, basta importante, tumayo ako. Kung magkamaliwan ako, nadapa ako, laban pa rin. Pero importante talaga na nandiyan sa tabi ko yung pamilya ko, hindi ako iiwan. Yung taong na nagmamahal sa akin, nandiyan sa tabi ko, nagtiyaga siyang alalayan ako. Very proud at saka pinagmamalaki ko talaga siya dahil sa maraming pagsubok niya, nalalagpasan niya. At hanga talaga ako, tiwala ko sa anak ko talagang matapang, matibay. Kasi alam ko, nandyan ang Diyos palagi sa puso niya. Leading lady ni Derek D, isa nga bang porno star? Ang baguang sexy star na si Kyla Cole na napili ni Derek D bilang kaparehan niya sa kanyang bagong pelikula. Iniintriga ang kilalang-kilala raw sa ibang bansa dahil sa kanyang sariling website na nagpapakita ng mga hubad niyang larawan. I think it's your interpretation of porn star. If you mean Playboy, penthouse, model na pet, yeah, you can label her as a porn star, no? In the States, those magazines are, they're sold next to Newsweek, Time Magazine. Kyla Cole is one of the most downloaded women sa internet. She's a superstar. She doesn't do hardcore pornographic, Because it's natural for me. Eto naman, si Mike Tan at si CJ Muere. May namumuo nga bang rivalry? Napapabalitang itong si Mike ay insecure ngayon kay CJ dahil sa halip na siya. Ito na ngang si CJ ang napili para gumanap na ding sa pantaseryeng Darna. Naku, ang kanilang pagkakaibigan. Naapektuhan na nga ba? Panoorin po natin.
nagulat talaga ako. Pero ano naman okay lang sa akin kasi alam ko naman na merong ibang plans yung GMA sa akin, GMA Artist Center. Kaya para sa akin, okay lang talaga. Well, kaibigan ko naman si CJ, bakit hindi? Kung sa kanya talaga nag-fit yung role. Although may panghihinayang, wala namang inggit. Para kay CJ talaga yung role na yon. Siguro, mayroon naman sigurong iba para sa akin. Management po yung nag-decide about that. So kung saan po babagay yung role, doon po. So meron din po yung para kay Mike na babagay po sa kanya at malapit na rin po yun. So kanya-kanya po, equal rights naman po binibigyan ng GMA sa amin. Kaya wala kami dapat ikatampo. Enjoy lang. So nagkakaintindihan kami na hindi kami babayaan ng GMA. May isang salita ang GMA, saka equal rights talaga. Young actress na minsan ang nasaktan ng dahil sa pag-ibig, ngayoy umaming may bagong nagmamahal. At aktres na inagrabyado ng lalaking minahal niya. Sa ngalan ng pag-ibig, hanggang kailan nga ba niya kayang magtiis? Sino sila at ang kanilang kwento? Tutukan nyo. Susunod, sino ang tumawag at tinawagan ng mga paborito niyong artista? At laman ng kanilang bags at wallets, masisilip nyo na sa Showbiz Alert. Attention. Attention. Hello! Alam ko, matagal nyo nang gustong malaman kung ano ba talaga yung nilalaman ng mga kikay-kits at kung ano-ano ng mga paborito nyong artista. Kaya yun nga yung ginawa namin. At sigurado kayo, matutuwa kayo. Ay, may mas nakaka-intriga pa dyan, Alex. Eto, kung gusto nyo, makita ang itsura ng mga laman ng bag ng paborito nyo mga idolo. Ay yan naman ang kakalikutin ko at magugulat na lang kayo kung ano mga letrato ipapakita ko sa inyo. Ay nako, wala yan sa mga binisisi ko. Meron pa bang mas titindi sa mga nakita kong nakadisplay na wallpaper, pictures, text messages sa loob ng mga cellphone sa mga artista? Ay nako, eto na, makikita nyo na yan dito sa Showbiz Alert Invasion! Bookingan na! Kakaiba to. Ano ba to? Mga witchcraft ba to, pare? Hindi, ito na. Ano yan? Paminta? Okay ba't may paminta ka dito? Hindi, Ito ba mga secrets mo? Kaya ka nakaka-magic? Ha? Para saan ba to? May toyo ka pa? May sukap? Talagang nilantan dyan ang lata. Ang totoo niya kasi nadumaan ng tindahan kanina bago pumunta ang taping. Kasi pangako ko sa asawa ko, pag uwi ko, gagawin ko siya adobo. Hindi naman pala ang kwento. Kulang pa ang laurel Dadaan pa ako ulit mamaya. Ito naman po ngayon, siyempre. Sandali, kinukunan ako. Kuya Jano Gibbs. Ako kung tatawagan dito. Sa isang phone. Kuya, patingin naman po ng mga screen. Ito magugustuhan mo yung nasa harap ng phone. Sige. Scandal namin mag-asawa. Ang cute. Ilan niyo po? Tutorial namin ni Pink. Ang cute, sweet, no? Picture po ni Kuya Jano, 17 years old po siya. Yung bago pa ako nagpagawa ng nose. Sinong doktor niya? Bango yan, vanilla yan. Kaya nga. May vanilla yan. Di ba may ganyan yan, tapos pag spray mo, parang tsokolate. Oo. Diba? Ito ba yan? Okay. Vanilla to. Uy! Ano to? Yan ang tinatawag na bubble gum. Bubble gum ba to? Okay. Bubble gum yan Mahilig ka pala sa gum kasi meron pang isa dito, Saan? Nipple tape. Ito? Meron ba kalaki ang nipple? Hindi, pero dapat matakpan. Parang sa akin takip buo. Hindi lang basta yung... Sa akin hindi lang nipple ang takip, kundi buo. Pwede na tong bra. Brush. Toothbrush. Diba kung gaano kalaki ang nipple tape, gano'n din kalaki ang toothbrush. Yes. Okay, go. Twins ko, si Cassie, si Maverick. Tapos pag binukas mo, sila pa rin. Tapos yung sa isa, ganun din. Pero family naman. Kaming apat, di masyado nakita. So, si Zoren, ako,
kambal. Ay, parang kay Miss Jelly de Belen. Ayan. Ayan, mga anak ko. Yung pangalan po. Waki and Julio. Yan, si Waki at Julio. Ayan. Ito, type ko ng beach kasi summer. Fairness na matawag si Aiko. Ay! Hello! Dito kami sa Showbiz Haller. Pakita ko muna kami dalawa ni Jelly. Ito, silang dalawa. Sige. Pero Tawagan matagal kita na ulit, ito. tawagan kita ulit. So, ayan. Kami dalawa ni Jelly. Si Papa! Ay, wala! Ay, ayan! Ayan! Oh! Alala! Oh! Ayan po ang kuwan nilang dalawa. Noong binray ko po si Papa Soren. Tapos, Kasi actually, kaya siya nakatingin dun sa malay kasi iniisip na lang niya kunyari na ang kaharap niya ikaw. Hindi, actually nandun ako eh. Hollywood star. Si Shrek. Si Shrek. Okay, eto na talaga. Okay, sorry. Ito na po ang papa ni Miss Jelly de Belen. Ano yun? Ayan. Ayan po. Ha? Wala kasi kami picture Wala na yun eh. Wala kami picture. Picture? Ba't kami ni Ariel meron? Gawing ni Waki yan. Alam mo, ang cute. Oh, ang cute. Nang drawing na anak ni Miss Jelly, oh. Yan. Para alala ko yung pelikula ng araw, si Gagay. Ang daming tissue, ang daming tissue. Siyempre. Ay, ang ganda. Siyempre, high-tech. Pareho kay ni Madam Tu siyang may pasabit na ganito. Siyempre. Kayo na po galing to kay Lotlot? Ha? Hindi ko alam. Ay, oo nga pala. May issue pala. Busy yun, busy yun. Ay! Holy water! Siyempre. Very... Baka siyempre kung medyo pag merong lalapit sa akin, liligawan ako. Kaganon. Baka gusto mo ng champoy. May champoy. Siyempre. Ano pa? Ano pa? Ang dami pa rin tissue, ang dami. And Tissue ano pa ba rin. to? Mary Poppins ba ito? Ay! Tong-it tayo! Hindi ako marunong. Wow! Alam na natin ngayon kung ano ang laman ng mga gamit nila. Yes, wala nang pwede i-deny dahil booking na lahat sa Showbiz Haller Invasion. Ay, pero believe naman ako sa mga naki-heller natin ngayon hapon dahil hindi sila takot kapakita ang sarili nila at siyempre, sport na sport sila. Siguradong akong lahat ng mga manonood natin ay nag-enjoy din. At kung todong saya at excitement linggo-linggo ang hanap ninyo, at hanggang sa muli nating pambubuking dito lang sa Showbiz! Showbiz Haller! Nancy Castiglione, inaming may kapalit na nga si Paolo Conte sa puso niya. Sino nga ba sa mga nalilink sa kanya ngayon ang bago niyang pag-ibig? Alamin natin. Nancy Castiglione, umamin na may bagong boyfriend. 5 buwan mula nung magkahiwalay sila ni Paolo Contis, nakatagpo na raw si Nancy ng isang bagong pag-ibig sa anak ng isang politiko. Si Ronald Singson, anak ni Ilocos Sur Governor Chavit Singson, ang nalilink kay Nancy. Natawid ang dalaga sa isyong agawan kung saan ay sangkot din sina Angelo De Leon at Sunshine Dizon. Upang tuluyan na matapos ang walang kamatayang intriga, inamin na ni Nancy na may bago siyang boyfriend. Ngunit hindi ang inakala ng lahat na si Ronald Singson, kundi si Bullet Halushos. Bagong boyfriend ko si Bullet Halushos. Yes, kaibigan ko si Ronald. Wala, Ronald's a really nice person. Marami siyang kaibigan. Isa ako dun. So, yun lang yun. Kami ni Bullet, we've known each other for a long time. Si Bullet kasi, he's the kind of friend who listens really well, who's very easy to talk to. Tsaka he studied abroad, so we have the same ideas, same point of views. So we got along really well as friends. Eh, diba, sabi, may people say naman na that's how a good relationship starts, na friends muna, diba? And then something just happens. It was never a plan or never, from the start, it just was friends talaga. It just grew. Ang pagkakaibigan na humantong sa pagiging magkasintahan ay lalong lumalim at ngayon ay hindi na maitago ang kakaibang ngiti ni Nancy tuwing mababanggit ang pangalan ni Bullet. Bullet is kalbo. He says tisoy siya, pero sa nakita ko hindi, pero okay lang yun.
ko siya. Well, he works a lot in Dakak and actually right now in Dapitan. So he's there a lot, pero he makes an effort to come to Manila as much as he can. Pag hindi siya masyadong busy, he'll come here for a month or a couple of weeks. If he's busy over there, tapos may time ako, sa sked ko, sisingit ko na he'll fly me there dun sa Dakak para at rest and vacation at the same time. We have time for each other. At noong nakaraang Holy Week ay nagkasama ng ang dalawa sa Dakak, ngunit hindi rin lubusan na enjoy dahil sa biglaang pagka-ospital ni Nancy. Oo! Ano nangyari? Na-confine ako. Kasi, before I left for Dakak for Holy Week, may taping ako for Encantadia. Jet ski kami, nag-kayaking kami, nag-Santana ko. Hindi ako mahilig uminom ng fluids, like, especially tubig. Ayoko talaga ng tubig. So, what happened was, siguro yung third day ko doon, siguro it caught up with me. I was confined for over-fatigue and dehydration. My relationship with Bullet, medyo mahirap, honestly, kasi parang long distance na hindi. Pero, ang maganda sa amin, nag-start kami as friends for a really long time before it moves sa ibang level. So, we have a relationship, we have a way to communicate na maganda. Like, lahat ng mga problema ko pwede kong sabihin sa kanya. Siyempre, wala akong pamilya dito. Siya talagang parang partner in crime, partner in lahat. And he really helped me deal with a lot of issues sa buhay ko. He's the man in my life. Siya yung, man sa life ko. Si Wilma doesn't, mga kapuso. Lantaran daw ang pakikipaglampungan sa foreigner boyfriend niya. Pero eto tanong sa inyong mga sarili, kung ikaw si Wilma doesn't, mapigil mo kaya ang iyong sarili sa sobrang PDA, public display of affection po ang ibig sabihin yan, sa taong mahal mo? Aba, ano kaya nangyayari dito kay Wilma? At balita ko, kapag kasama ang kanyang boyfriend, para daw nawawala sa kanyang sarili. Naku Wilma, ikaw na ang magkwento. Ang lantaran kung makipaglampungan sa kanyang boyfriend, si Wilma Dazen. Kamakailan, maraming di umanong nakakita kay Wilma na nagwawala ng araw sa Puerto Galera. Si Wilma at ang boyfriend ng Black American Spanish wala raw pangundangan kung saan maghalikan at maglampungan. At mga taong nasa paligid nila nagtatanong, wala ba ako? I don't think na magiging malaking issue siya. Dahil wala naman ako nakikitang hindi maganda or nagwala ako because of, kissing in public. May nakakita sa amin sa isang beach na nagkikiss kami. Oo. What do you expect from a 30-years-old woman and a 30-year-old man? We do. In public, Kasi foreigner siya Parang hindi ko siya makakontrol sa mga ganang matter. And gusto niya Tsaka masarap Masarap mag-kiss sa beach. Siguro, we're dating for a year through a common friend last year. Siya yung kasi ng friend ni Angeli De Leon. ang pagkakilala nila nauwi sa madalas na pagkikita hanggang humantong sa seryosong relasyon. Nung nakaraang Nobyembre ay itinakda ang kasal nila pero hindi natuloy, kaya maraming nagtaka. Sa hindi natuloy, pero syempre nakakatakot pa rin yung parang jumping into another relationship. Syempre parang kami, parang i-establish muna natin na kung okay tayo. At kahit pareho na silang may tigi-isang anak, hindi ito naging hadlang. Na kung okay tayo, okay yung mga bata. So, ganun yung ginawa namin. Pinagsama namin yung mga bata. So, I think yung mga kids naman doing well together. So, kaya wala akong nakitang problema or magiging problema about it. Kung sa kasalukuyan niyang boyfriend ay walang naging problema si Wilma, taliwas naman tong nauna niyang karelasyon. Ang ama ng kanyang anak na balitang ni 5 walang ibinibigay na sustento. Wala talaga. Ever since the day one na nalaman yung buntis ako and up to the present, malinis ang konsensya ko. And okay lang kami ng anak ko. Masaya naman kami without him. Even better. I'm happy.
Okay naman ako. I love life ko. Steady lang. Happy naman kami. We're okay, we're okay. Ang babaeng takot noon, pero ngayon handa na niyang ikwento sa atin ang lihim na itinago niya sa matagal na panahon. Panoorin po natin ito. Julia Clarete, may pagsisisi nga ba sa desisyong hindi niya naipaglaban ang lalaking mahal niya? October 2004 nang lumabas si Julia Clarete dito sa S-Files upang bigyan linaw ang isyong siya'y nalulong sa droga at may kakaibang ikinikilos. Sa nasabing interview, inamin ni Julia na pinagdaanan niya ang isa sa pinakamatinding pagsubok sa kanyang buhay. Someone very close to me committed suicide. Is this a boyfriend? No, he never became my boyfriend, in fact. I wish nga sana naging boyfriend ko. May mga tao, may mga circumstances na hindi kami pinapayagan na maging together. Dahil sa mga humahadlang, pinili na lang ni Julia na iwasan ang nararamdaman at pagtuunan na lang ng pansin ang lalaking siyang gusto ng kanyang magulang para sa kanya. Ngunit nang magpatiwakal di umunong lalaking tunay niyang mahal, isang madamdaming mensahe ang kanyang iniwan para dito. Sabi mo, maghihintayan tayo tapos gaganyan ka. Tapos, dahil dyan sa ginawa mo, mas maraming hindi nakakaintindi sa akin ngayon. Feeling ko tuloy mag-isa na lang ako talaga sa mundo ngayon. Hanggang ngayon, umaasa ako, babalik ka pa rin kahit ganyan. Labis na pangungulil at lungkot ang nararamdaman ni Julia at nakaapekto na malaki ang pangyayaring ito sa takbo ng kanyang buhay. Isang pangyayaring magpasa hanggang ngayon, maaring marami pa rin ang hindi makaunawa kung bakit. Kung gusto niyo, tanungin niyo sa akin kung anong nangyari sa akin. Okay lang ikwento ko. Hindi ko lang pwede ikwento on air kasi hindi pa ako nagpapaalam sa pamilya nung guy kung pwede kong ikwento. Pero kung gusto niyo, lapitan niyo ako in person, ikikwento ko sa inyo lahat. Kung pakikinggan niyo, may iintindihan niyo kung bakit ako nagkakaganito. Ano nga bang lihim ni Julia na hindi niya masabi noon? Bakit siya nagdesisyong isiwalat na ito ngayon? Ang kasagutan, maririnig na mula kay Julia, live at exclusive, dito sa S-Files. Mga kapuso, Julia Clarete. Good afternoon. Hi. Di pa tayo nagsisimula, umiiyak ka na. Ganda nung VTR eh. Pero Julia, alam mo, 3 beses ka na nakita, no? Nung nag-extra challenge ka, nung may hinala yung mga tao na may kakibang kilos ka, na nag-droga ka. Tapos yung first interview mo, and I said you look healthy. And then now you look even healthier. And I can see na iba na talaga, maaliwalas yung mukha mo and everything. Kwento mo naman sa atin, why ngayon, feeling mo handa ka na isiwalat ang lihim, if there is a lihim? At dun sa VTR, may 2 lalaki daw na involved. Well, first of all, the reason why I look better now, I can say I look better now is because I'm free. I'm happier now. I'm taking charge of my life. Well, you're eating more. Yeah, I'm eating more. Wala na akong eating problem. It's good. And I've been working lately. Kahapon nasa Itbulaga ako. Masaya. I'm happier now. Kasi, dati kasi, yung huling interview ko noong December, yes. Humingi ako ng tawad sa inyo rin dahil hindi ko pwedeng sabihin lahat ng gusto kong sabihin. Right. Dahil may mga tao kong pinoprotektahan. Pero ngayon, wala na pinoprotektahan. Wala, hindi. Nag-break na kami. Okay. Linawin natin, no? Dun sa VTR kasi, ang parang sinasabi, may 2 lalaking involved. Yung friend mo na who committed suicide, and then yung boyfriend mo at that time. Yes. So parang ang dating nun, namamangka ka sa 2 ilog. Yun nga yung dating eh. Pero hindi yun. Yun yung gusto kong linawin sana sa kanila na isa sa mga dahilan kaya hindi ko nakakausap si Chico, si Rico, yung namatay. Na dahil nasa relationship na ako nun. Okay. And I stick to my man. Diba? Isa rin nga yun sa mga dahilan kaya ako pinag-boyfriend eh, para mapaiwas sa kanya eh. Okay. Kasi they know me na pag may boyfriend, hindi ako... Kailangan siguro linawin natin sa mga viewers na itong naging boyfriend mo, minahal mo ba siya? Or siya yung mas gusto ng pamilya mo? Unang-una siya yung mas gusto. Ng pamilya ko. Ng family mo? And you wanted? I wanted to give that notion a chance. Okay. But I'm tired of giving myself chances na baka it will work. I mean, parang be-break kayo. Tapos, hindi, baka mag-work pa kasi siya yung gusto ng pamilya ko. Baka nga siya yung tama para sa akin. Baka mali lang ako. Sino yung ginusto mo? Sino minahal mo?
ay, namatay. Yun yung gusto ko talaga. Pero wala, hindi pwede. Kinikwento mo sa akin backstage na parang ang naging mahirap para sa'yo na ipagtanggol yung namatay. Si Chico nga. Si Chico. Bakit naging mahirap? Kasi gusto ko sumunod sa pamilya ko. Gusto ko sumunod kay nanay. Gusto ko sila maging masaya. Na I'm willing to give up my happiness for them. Right. Pero ang nangyayari, mas lalo ako nako-confuse. Mas lalo ako nagkakaproblema. Mas nasasaktan ko yung guy na I'm with. So para matapos na, I just broke off with the guy. Sabi ko din na, ito lang month, last month lang actually. Sabi ko, hindi, wag na lang, tama na. So ano mangyayari ngayon? You lost the guy that you love. You broke up with the guy who your family liked. Who do you end up with? You. Nice try, Julia. No, but seriously, I mean, di ba? I guess I'm starting to believe that I'm gonna grow old alone. No, I don't think so. I don't think so. You can never tell. You can never No, but tell. from what I know, marami nanliligaw sa'yo. Hindi naman sila yung gusto ko. Yun nga, kaya ayoko rin managot ng kahit sinong nanliligaw sa akin. I mean, there are a lot of nice guys who are courting me now, but bakit kailangan kong pag-aksaya ng panahon yung isang tao na paghahanapan ko lang na kung ano yung meron yung namatay na. Hindi ko pwedeng hanapin yung taong namatay na dun sa taong buhay pa. So I have to heal first. I have to recover from everything, all these crazy things that have happened to me before I settle into a relationship again. And love again. Probably. If I'm still capable, I don't know. All I do now is look for the guy in everyone. At least ngayon, alam na ng mga viewers natin, malinaw na rin sa kanila yung naging situation mo noon. Bakit naging mahirap na magsalta nga tungkol dun sa issue yan, di ba? Oo, kasi ang hirap, May weight off your shoulder ba? Sobra. Pero I've gained weight. That's the Yeah, only well, weight you that I gained weight. have. You look good. You look Thank really you. good. And I wish you luck sa mga projects mo na darating. Thank you. I mean, ang laki ng pinagbago mo dun sa, nag-guest ka sa Extra Challenge, first guesting mo dito noong December. You're smiling more. And like I said, you're eating more. Yes. Thank you once again for trusting S-Files. And I want you to be happy. Thank you. Okay? You guys should know that I really trust you guys because you always take care of me. Lagi naman. Thank Alaga ka namin. Salamat. Thank you. Julia Clarete, mga kapuso. Magbabalik pong S-Files. Marami pa kami hatid sa inyo. By the way, this is for you. Thank you. Is it okay if I Sure, go thank ahead. a few people? I'd like to greet Megan. Belated happy birthday. It was her birthday yesterday. Megan Aguilar, I love you. Dr. Mendez for taking care of my skin. Backstage Entertainment and Fun 9 Wars Boulevard. They're open from Monday to Friday. Great. All right. Julia, once again, thank you for trusting S-Files. Thank you. Magbabalik po kami. Dito po. Aktres, nagpakamartir sa lalaking minahal. Bakit niya hinayaang masira ang kanyang kinabukasan dahil lang sa lalaking mahal niya? Ang kanyang kwento, tutukan mo. Attention. Attention. Aktres, inagrabyado ng lalaking minahal niya. Siya si Alona Amor. May angking alindog at ganda na minsay pinanta siya ng marami. Naging contract star ng Seiko Films at nakilala sa mahigit 10 sexy films na ginawa niya. Pero ang maganda na sanang takbo ng kanyang karir, bigla niyang tinalikuran. At ang lahat ay dahil sa lalaking minahal niya na gusto. Pero siya'y inabuso. Hanggang saan umabot ang kanyang sakripisyong kapalit ng pag-ibig? Paano niya haharapin ang buhay kung pati kinabukasan ay nagawa niyang isugal dahil sa pagmamahal? Ang kwento ni Alona Amor, ngayong hapon ilalahad na. Mga kapuso, kasama na po natin ngayong hapon si Miss Aliona Amor. Aliona? Magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood ng S-Files. Aliona, lahat ng mga sinabi namin sa VTR, binuntis ka daw ng iyong boyfriend, hinuthutan, at higit sa lahat, give up mo ang karir mo para sa kanya. Totoo bang lahat na ito nangyari talaga? At paano naging maasim ang inyong pagmamahalan? Nagmula sa pagkainit-init, naging maasim. Paano nangyari? Totoo pong binuntis niya ako, nang dahil sa pag-ibig, give up ko po lahat. Nag-sacrifice ako, iniwan ko ang lahat, pati pamilya ko, pati yung mga offers, lahat ng mga trabaho ko, iniwan ko lahat dahil sa pag-ibig. Eh,
Ano ang isinikli niya dun sa lahat ng pagmamahal at lahat ng self-sacrifice na ginawa mo, Alyona? Nasaktan ako kasi may mga nalaman ako. Parang hindi niya parang binaliwala niya yung pagmamahal na binigay ko, yung lahat ng sacrifices ko, lahat ng ginawa ko, pinakita ko sa kanya, yung pagmamahal ko, parang hindi niya pinahalagahan. So, anong nangyari? Nabuntis ako. Totoo bang sinaktan ka niya, Alyona? Siyempre, di ba, tao ka lang pag nagalit ka, pag nag-away kayo, masasaktan ka. Lalo pag halimbawa babae, sumasagot. Di ba? Ganon din naman ako lumalaban ako, nasaktan ko rin siya. Ano ang nangyari, Alyona, at bigla mo na lamang sinabi na ayoko na. Hiniwalayan mo siya. Dumating yung pagkatapos time. kanyang buntisin, nagawa mo pa rin hiwalayan siya. Ano ang ginawa niya sa'yo? At bumalik siya, kinausap niya ako. Kasi, di ba may anak kami, hindi maiwasan na hindi kami magkikita. Kinausap niya ako regarding sa baby namin. Naramdaman ko pa rin na mahal ko pa rin siya. Hindi na iwasan yung magkabalikan kami, on and off, yung relationship namin. Bumabawi siya ngayon, pinapakita niya yung pagiging responsible father niya ngayon, pinapakita niya sa bata. Ano ang gusto mong matutunan ng mga nanonood sa atin sa iyong storyang isineshare ngayong hapon? Yung na-learn ko kasi dito sa akin, natutunan ko na hindi naman lahat dapat ibigay mo pagdating sa pag-ibig. Kaya dapat magtira ka ng para sa sarili mo. Kasi tingnan mo, di ba nawala? Tingnan nyo, di ba, na masisira ka talaga pag binigay mo lahat. Kailangan mag-iwan ka ng konti para sa sarili mo. Alyona, at ngayon na binalikan mo na siya, ano mga assurances mo na hindi na niya babalikan yung mga dati niyang ginawa sa'yo? Nakikita ko naman kasi ngayon yung pagbabago. Sana lang, nag-hope pa rin ako na sana tuloy-tuloy yung binibigay niyang effort. Sana, totoo na lahat. Wala nang pangit na mangyari. Basta yun, nag-hope pa rin ako. Hindi naman ako nagko-close ng door. Binibigyan ko pa rin siya ng chance na ipakita sa baby namin sa akin. Okay naman sa akin, wala nang problema. Kasi tao lang naman ako madali ako magpatawad. Okay. Thank you so much, Alyona. Pero wag mong kakalimutan ang lesson na sinabi mong natutunan mo after this whole ordeal. Ito yung reason kung bakit ipinadala sa'yo yung ganyang klaseng sitwasyon in the first place. Yeah. Thank you so much for coming over to S-Files. Thank you. Thank you din sa S-Files. Thank you sa inyo. Sana, may sabihin lang po ako sa mom ko. Mama, please, sana huwag ka nang magalit sa akin. Mama, sana po intindihin niyo ako, supportahan niyo po ako. Kasi mahal na mahal ko lang po talaga siya. Basta yun pa, sana intindihin niyo lang po ako sa ngayon. I love you so much. Thank you, Alyona. We wish you well sa iyong career at sa iyong relationship, sa iyong boyfriend. Thank you so very much. Attention.